Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayo'y masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa Kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito yung buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay trust. Sa mga araw ng Kwaresma, habang tinatahak natin ang landas ng panalangin, pag-aayuno at kawang-gawa, inilalapit tayo ng Ebanghelyo sa isang napakasimple, ngunit napakalalim na paanyaya ni Jesus. Humingi kayo at kayo bibigyan. Maghanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan. At sa mga salitang ito, isang salita ang magiging puso ng mensahe, pagtitiwala. Ang pagtitiwala ay hindi lamang emosyon, ito ay desisyon ng puso. Sa mundo na puno ng pagdududa at kontrol, ang pagtitiwala sa Diyos ay isang radikal na hakbang. Madalas natin gustong hawakan ang manibela ng ating buhay. Gusto nating siguraduhin ang resulta bago tayo kumilos. Ngunit ang paanyaya ni Jesus ay kabaliktaran. Humingi, maghanap, kumatok. Ibig sabihin, aminin mong hindi mo kontrolado ang lahat. Sa mas malalim ng pagtingin, ang tao ay nilalang na naghahanap. Naghahanap ng kahulugan, ng seguridad, ng pag-ibig, ng direksyon. Ngunit kung saan tayo naghahanap, ang mahalaga, ang Kwaresma ay panahon upang suriin saan ako humihingi, kanino ako kumakatok, ano ang hinahanap ng aking puso. May kakaibang kumpiyansa sa pananalita ni Jesus. Hindi niya sinabing, baka kayo'y bigyan. Sinabi niya, kayo'y bibigyan. Hindi niya sinabing, maaring makatagpo. Sinabi niya, makatatagpo. Ang pundasyon ng pagtitiwala ay ang karakter ng Diyos bilang Ama. Ikinumpara ni Jesus ang Diyos sa isang ama. Meron bang amang magbibigay ng bato kung tinapay ang hinihingi ng anak? Kahit ang mga makasalanang tao marunong magbigay ng mabubuti sa kanilang anak. Gaano pa kaya ang Ama na nasa langit? Dito, pumapasok ang hamon ng pagtitiwala. Madalas humihingi tayo ngunit may kondisyon. Panginoon, kung ibibigay mo ito, saka ako maniniwala. O kaya naman, kapag hindi nasunod ang ating gusto, iniisip natin na hindi tayo dininig. Ngunit ang tunay na pagtitiwala ay nananatili kahit hindi agad natatanggap ang hinihingi. Ang Kwaresma ay panahon ng paglilinis ng ating mga intensyon. Kapag tayo'y humingi, ano ba talaga ang hinahanap natin? Pansamantalang kaginhawahan o tunay na pagbabagong loob. Madalas ang hinihingi natin ay solusyon. Ang ibinibigay ng Diyos ay paghubog. Hinihingi natin ang kaginhawahan. Ibinigay niya ang lakas. Hinihingi natin ang mabilis na sagot. Ibinigay niya ang mas malalim na karunungan. Ang pagtitiwala ay hindi bulag. Ito'y nakaugat sa relasyon. Kung kilala mo ang Ama, mas madali kang magtiwala.
Kung malalim ang iyong panalangin, mas handa kang tanggapin kahit ang sagot ay iba sa inaasahan. Sa huling bahagi ng Ebanghelyo, sinabi ni Jesus ang tinatawag na Golden Rule. Kaya't ang lahat ng ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbubunga ng kabutihan sa kapwa. Hindi maaaring sabihin natin nagtitiwala tayo sa Ama, ngunit nananakit naman tayo ng ating kapatid. Ang Kwaresma ay hindi lamang vertical na paglalakbay patungo sa Diyos, ito rin ay horizontal patungo sa kapwa. Ang taong marunong magtiwala sa Diyos ay mas maluwag ang puso sa iba. Hindi siya madaling maghiganti. Hindi siya madaling magdamot sapagkat alam niyang may Ama siyang nagmamalasakit. Sa isang pastoral na pagtingin, maraming tao ngayon ang pagod na magtiwala. Pagod sa pangako ng politiko, pagod sa pagkakanulo ng relasyon, pagod sa sariling kahinaan. Ngunit ang paanyaya ni Jesus ay hindi sa pagtitiwala sa sistema o sa tao, kundi sa Ama. Humingi kayo, ibig sabihin, maging mapagpakumbaba. Maghanap kayo, ibig sabihin, maging masigasig. Kumatok kayo, ibig sabihin, maging matyaga. Ang pagtitiwala ay aktibo. Hindi ito paghihintay lamang. Ito'y patuloy na paglapit. Ngayong nasa unang linggo tayo ng Kwaresma, maaring may mga bagay tayong hinihingi sa Diyos. Kalusugan, kapayapaan sa pamilya, direksyon sa buhay. Ngunit higit sa lahat, hilingin natin ang pusong marunong magtiwala. Sapagkat kapag natutunan nating magtiwala, ang anumang sagot ng Diyos, o uman o hindi, o sandali pa, ay tatanggapin natin na may kapayapaan. Sa huli, ang pagtitiwala ay paglalagay ng ating buhay sa kamay ng Ama. Ito ay paniniwalang ang Diyos ay hindi nagbibigay ng bato kung tinapay ang kailangan natin. Ay kung minsan man tila bato ang ating natanggap, baka ito'y pundasyon na magpapatibay sa atin. Magandang tanungin natin ang ating sarili, magnilay, sa anong bahagi ng aking buhay ako nahihirapang magtiwala sa Diyos? At paano ako inaanyayahan ng Kwaresma na humingi, na maghanap at kumatok ng may mas malalim na pananampalataya? Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, turuan mo kaming magtiwala sa iyo sa aming mga pangamba at pagdududa. Palalimin mo ang aming pananampalataya. Bigyan mo kami ng pusong handang humingi, maghanap at kumatok na may pag-asa. Naway sa bawat hakbang na aking gagawin ngayong Kwaresma, maranasan namin ang iyong kabutihan at pag-aaruga. Amen. Pagpalaan kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang paanyaya, isang paglalakbay ng pananampalataya, isang karanasang babago ng puso. Ngayong October 4 hanggang October 16, 2026, inaanyayahan namin kayo sa isang Holy Land Pilgrimage. Isang banal na paglalakbay sa Egypt, Israel, Palestine at Jordan. Samahan ninyo kami sa paglakad sa mismong lupang tinahak ni Jesus. Mula sa mga lugar ng kanyang kapanganakan, pangangaral, paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ito ay hindi lamang paglalakbay, kundi isang malalim na karanasan ng panalangin, pagninilay at espiritual na pagbabagong loob. Ang pilgrimage na ito ay pangungunahan po ng inyong lingkod. Magiging kasama ninyo sa bawat hakbang ng panalangin, misa,
at pagninilay sa mga banal na lugar ng ating pananampalataya. Huwag niyo na pong palampasin ang pagkakataong ito na maranasan ang banal na lupain, hindi lang sa isip, kundi sa puso. Kung kayo po ay tinatawag, kung nais ninyong palalimin ang inyong pananampalataya, baka ito na ang inyong panahon, ang inyong pagkakataon. Makipag-ugnayan po sa amin. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa email sa inquiry@tobiyahe.com, mag-text o tumawag sa 0917-317-4536. Holy Land Pilgrimage 2026. Isang paglalakbay ng pananampalataya, isang biyayang dadalhin habang buhay.